Napakaswerte raw po ni Vice President Sara Duterte at siya po ay agad na kumalas at humiwalay dito mismo kay Pangulong Marcos Jr. At ito'y may kinalaman sa usapan ho ngayon, di ba? Sunod-sunod yung paglalabas po ng mga survey na kung saan ay bagsak po, negatibo. Negative ang nakukuhang marka po ni Pangulong Marcos Jr. Samantalang ito pong si VP Sara Duterte ay patuloy na namamayagpag at patuloy ang pagtaas ng tiwala at pag-aproba kay VP Sara Duterte. So ito ho, may binabanggit ho itong si Professor Aris Arugay ng University of the Philippines, mga kababayan, na kung saan ay, ito UP Political Science Professor, na kung saan ay napakaswerte raw po ni VP Sara dahil sa nagpasya ito na kumalas na po sa ilalim po ng Marcos Jr. administration habang pababa na po ang 'di ba, yung tiwala at popularidad ni PBBM. At ayon ho dito kay Professor Arugay, sa ngayon nasa mas magandang kalagayan daw po itong si VP Sara. Ayun ho. Kung sa bagay, 'di ba, yung sa SWS survey, mga kababayan, ay 'di ba, ang tindi ho ng nakuhang ron ni BBM 'di ba? -4. Puro negative ho, mga kababayan, ang nakukuhang marka ni Pangulong Marcos Jr. So ibig sabihin talagang marami po ang wala na pong tiwala o -3. Ito yung pinakahuling survey, tignan niyo sa inyong screen, TV screen. Ito ho sa SWS ay -3 ang nakuhang marka ni Pangulong Marcos Jr. Samantalang si VP Sara Duterte ay +31. So yun na, layo. Tapos ngayon may lumabas na survey ang SWS na kung saan ay ito nga si VP Sara ay patuloy na nakukuha yung mataas na marka. Ito ito makikita niyo rin sa inyong screen, ipakikita natin. Ito yung parang ito yung pinaka-table 2 performance ratings ng top national government officials. Ito December 12 to 15. Ito makikita niyo rin po sa inyong screen habang kayo po nanonood. Ito si Pangulong Marcos, ang approval niya sa yung RP na ang babasahin natin, ibig sabihin sa buong bansa na yan, RP, Republic of the Philippines, kasi merong NCR o kung ano man. Ito ay ang nakuha niya ay 34% yung approval. Ibig sabihin sumasang-ayon, naniniwala. Pero yung disapproval, yung hindi kontento at ayaw sa performance ng Pangulo ay ito 48%. Ang laki ng diferensya, 34. Tapos 48. So ito i-ano natin 48 minus 34. Yun talagang malaki ang magiging dito 14, -14. 48 minus 34, so -14. 48 ang ayaw o disapproval niya at yun so malaki-laki ang ang may ayaw. At negative na naman, mas matindi ito. Kasi -3 sa SWS Pero sa sa Pulse Asia, -14. Tapos, ang kay VP Sara Duterte, mga kababayan, 56% yung approval. Tapos, 24 ang disapproval. So, iyan natin, 56 minus 24, yun ang iyan natin, iyan natin, calculator natin, 24 ay +32. Yun. +32 si VP Sara, -14 si Pangulong Marcos Jr. Ito po yung latest survey ng Pulse Asia na kung saan ay isinagawa noong ito December. Ang survey ay December 12 to 15. Ayon. At ito, interesado rin tayo, siguro tignan natin mga kababayan. Dito po sa NCR, grabe Ang laki mga kababayan dito sa NCR, Metro Manila, National Capital Region. Ang nakuha po na approval ni Pangulong Marcos Jr. ay 32%. 32%.
Tapos ang disapproval, mga kasama, 53%. So, ang laki ng depresya. Negative 21. So, NCR ho yan, mga kababayan, na kadalasan talagang dito sila nagbubuhos Di ba? Ng, sabi natin, ng mga ayuda, kung ano-ano, etc. etc. So, pero si VP Sara ay 44% yung kanyang ang kanyang approval at ang disapproval ay 36%. So, positive pa rin positive 8 dito sa NCR. So, malakas pa rin. Pero siyempre, asahan natin sa Visayas at lalo na po sa Mindanao. Talagang wala. Halos masiro ho si Pangulo Marcos Jr. doon yun, talagang biro nyo, yung approval 95%. Tapos yung disapproval, yung isa lang para tumutol, 1 lang. So, 94, positive 94 sa Mindanao. Ito hong si VP Sara Duterte. Yan, nakikita niyo naman yung pinaka-table to, sa ating TV screen. So, yun po, ang resulta ng survey, yung magkasunod yan. Nung una ay SWS, ngayon naman itong Pulse Asia. So, puro negative ang nakukuhang marka ni Pangulong Marcos Jr. So, ito, balikan ho natin, ito hong sinasabi ni Professor Aris Arugay ng UP, na kung saan ay sabi niya, talagang sa kanyang pananaw ay napakaswerte ho. Swerteng-swerte, ito po si VP Sara Duterte. Dahil sa, hindi na ho siya So talagang maganda ho ang timing, At agad na kumalas na rin, ito pong si VP Sara sa Duterte administration, di ba? At nag-resign na ho siya bilang miyembro ng gabinete, bilang kalihim ng Department of Education. Kasi sabi nga ho ni Professor Arugay ang sabi niya talagang masyadong napakatatag ho ng trust rating ng Vice Presidente at sa kabuuan ng kanyang pamilya. Siyempre, lalo na sa Mindanao, yung kanyang baluarte. Pero dito sa Metro Manila, nag-positive 8 pa, das negative si BBM So sa pangkalahatan ay negative 14, tapos di ba, ang laki ho, tapos positive 34 si VP Sara. So ang laki ho ng kaibahan, mga kababayan. So sabi po ni Professor Arugay, yun ho, talagang mukhang napabuti ho yung pagkalas ni VP Sara, tapos magandang timing kasi papalubog na ho Pero kung hindi agad kumalas si VP Sara Duterte, maaring yung kanyang nakukuhang marka ho ngayon dito po sa mga survey, baka hindi ho ganun kataas. Siyempre maapektuhan ito si VP Sara kung sakaling magkaroon po at naroon siya sa ilalim ng administrasyon, nagkaroon po ng iskandalo, di ba? Ito sa flood control. So, yun lang, mga kababayan. Kaya sabi nga ho mas maganda, di ba? Okay na yung ang sabi niya talagang kumisan may halong swerte. Magaling ka na, may swerte pa. Ito, panoorin ho natin, mga kababayan, ito pong interview kay UP Political Science Professor Aris Arugay. Para mas maganda, ito, siyempre sila po nag-aaral ho ito, UP po ito, nag-aaral sa talagang yung estado at kalagayan ng politika dito po sa ating bansa at again din, yung kanilang pagbabantay din sa bawat kilos ng mga politiko o opisyal ng gobyerno at base na rin po siyempre pinagbabatayan ito hong mga resulta ng survey. Ito, panoorin nyo ho mga kababayan, yung binabanggit ho ni Professor Arugay na napakaswerte ho ni VP Sara at kumalas po siya sa poder ni Pangulong Marcos Jr. Ito po, panoorin po ninyo. In politics, Stanley, it's better to be lucky than good and or competent. And in this sense, I believe that Sara Duterte has been quite lucky because she able to bolt herself out of this administration during the time when you might say that the administration's performance and trust ratings has been going down. The hypothetical here is that if the unity was still intact, would her numbers be the same, right? So especially if she's part of the cabinet and especially if the Department of Education would be also involved. We've heard in the investigations that there are some things going on with classrooms, etc. Right? I think she's lucky because, and this is part of
the inability of the legislature to hold her accountable and to really go through the impeachment process. Because if the impeachment process was going on, or at least it started this year, then people would have more information and would have more information to assess not only her performance but her trust. But because of certain developments, including that a very notorious Supreme Court decision, the vice president is actually in a sweet spot. She's able to make the case that this government is not doing anything, and despite and the focus is not on her. So, napakinggan nyo naman ho. At sabi niya, I think she's lucky because in this part of the inability of the legislature to hold her accountable. So ito ho mga kababayan, ang sabi ho, at least talagang nakakalaso. So sa madaling salita, ay agad na nakakalas at hindi po nadamay ito pong si VP Sara. Ay sabi niya, siyempre, yung nasa sweet spot due to several factors including her bolting herself out of the government ng itong performance at trust rating ni Pangulong Marcos Jr. ay, di ba, talagang lumalala. Sabagay, pero alam nyo kung nananatiling naman, miyembro ng gabinete, ito pong si VP Sara Duterte, ako paniniwala ko lang naman ho ito, hindi po babagsak ng todo-todo yung ganito, nakukuha ng marka ni Pangulo Marcos Jr. Kaso wala ho Kasi katakot-takot ho ng mga ginawa ho ni Marcos Biruin nyo at talagang sumama ng gusto Biruin mo, merong isang kang rehiyon. Biruin mo yung buong Mindanao nawala kay Marcos Jr. Ito siguro naman, paalala ko na lang ulit, alam naman ng lahat. Ano ba yung unang-unang ginawa? Yung pinakamalupit ho na ginawa ni Pangulong Marcos Jr. Yung ginawa ko kay dating Pangulong Duterte. Kanyang ipinakulong. At pinatunayan din ho, pinakita ho rin mismo ni Pangulong Marcos Jr. na wala po siyang utang na loob. Kasi alam niyo ho, siya nga mismo inamin niya sa interview na napakaraming administrasyon na ang nangako sa kanila na ipanilibing sa libingan ng mga bayani yung kanyang ama na si Yumaong Ferdinand Marcos Sr. Di po ba? Lahat ang dami raw po nangako di ba? Mula kay Ramos yan, tapos sumunod kay Erap, Gloria Macapagal Arroyo, Noynoy, Duterte lang po ang nakapagpatupad ho niyan. Sabi niya nga di ba sa mga interview tatanawin niya raw pong malaking utang na loob at habang buhay na pagkilala dito po sa ginawa ni Pangulong Duterte dahil sa nailibing sa libingan ng mga bayani yung kanyang ama na si Yumaong Pangulong Marcos Sr. O yun ho. Pero anong ginawa? Ipinakulong ho ito pong si Pangulong Duterte diyan po sa The Hague, Netherlands at kusang loob na ibinigay sa ICC. Ni hindi nga ho, buti sana kung okay lang ho na dali mo pero hindi mo man lang sinunod yung proseso dito po sa Pilipinas na dapat kung paaresto mo, iharap mo muna sa korte, minadali ho di ba, pagkadating ni Pangulong Duterte, galing po ng Hong Kong, dinala kagad sa Villamor Air Base, tapos nung kinagabihan, wala na, pinatapon na kagad doon sa The Hague. So napakatindi ho nito mga kababayan, talagang marami po magagalit ng tao. At syempre, alam nyo ho, si Pangulong Duterte ay, sa aking pagkakaalam ho, siya po ang talagang presidente na umalis na po, no? Siguro sabihin natin habang nanunungkulan, mataas po yung kanyang marka, yung rating sa mga survey at yung tiwala ng taong bayan. At nang siya po ay umalis na sa pwesto, natapos yung kanyang termino. Di po ba? Nananatiling mataas pa rin ang kanyang rating. Biruin nyo ho, wala na po sa pwesto. 'Di ba? Talagang napakataas at marami pa rin naniniwala. Tapos ginanon mo ni Marcos Jr., 'di ba? Talagang matindi ho. Kaya ngayon talagang kanyang sinasapit ho ngayon talaga 'di ba? Puro negative. Ibig sabihin talagang wala na pong tiwala sa kanya yung mga Pilipino. Alam nyo sa isang pangulo, halimbawa kahit na hindi nila pangulo
Ha? Sa isang team na lang ho, mga kababayan alba, basketball team, ikaw ang coach, head coach. Pero pag hindi na naniniwala sa iyo, yung iyong mga players, wala na mahirap na, malabo na magtagumpay ang inyong kupunan, yung team. Ganun no, di ba pa? Ito sa bansa, kapag ang mamayan, karamihan, o halos lahat na walang tiwala sa isang pangulo, paano tayo uusad? Di po ba? So, ganito po ang nangyari. Kaya yun, nagkasunod-sunod, talagang dapat lang naman kumalas na ito si BP Sara. Kasi kung hindi sila nagkakasundo sa mga prinsipyo at mga pangyayari, di po ba, katulad nila na ikwento nga ho ni BP Sara Duterte yung style po ng pagtatrabaho ni PBBM. Kumbaga sana hindi po siya hands-on. Hindi niya po ginagabayan at hindi niya po binabantayan yung kanya mga tauhan. Bahala ka na, basta i-appoint ka rito, bahala ka na sa diskarte mo. Ngayon po, ang sabi. Tapos sa ngayon, wala po talaga, no? Talagang lagapak ho bagsak. At sa dami ho ng mga pangyayari, at ang pinakamatindi ho, mga kababayan, bukod do sa yung pagpapakulong nito, sa kay dating Pangulong Duterte, dyan po sa The Hague, Netherlands, sabihin natin talagang yung buong Mindanao galit Tapos pati Visayas. At meron din po sa Luzon at dito po sa Metro Manila. At ipinakita yung kanilang galit po ng mamayan, di ba, sa katatapos po na 2025 elections, olats po lahat ng ng mga kandidato ni Marcos Jr. Di ba? Kaya nga sabi ho ng kanyang lang campaign manager, yung sa Unity, di ba, mag-i-election tapos ginawa mo ganun, pinakulong mo tapos pina-impeach mo. Si BP Sara Duterte talagang wala. Humanap sila ng bato, ipinukpok sa sarili nila. Ganun po ang ginawa. Mga kababayan, talagang lahat po, walang ginawang tama ang Marcos Jr. administration para sa ikabubuti at ikagaganda ng pagtitiwala sa kanila ng taong bayan. So, yun po talaga ang maliwanag po rito. Kayo ho, alam nyo naman siguro, no? Dito ho sa issue po ng flood control dito, hindi na po usapan dito kay DDS ka, Maka Duterte ka, o kung kanino man. Lahat po nagalit Lahat po ng mga mamayan ay nagalit dito po sa Marcos Jr. administration. Kasi lumilitaw ho na talagang yung corruption po sa ating gobyerno ay napakalawak. Talagang naging sistema ho. Hindi lang po sa pailan-ilan distrito, nationwide daw ho ito, mga kababayan At kung makikita nyo, di ba, yun, pinag-uusapan ngayon kung ano-ano, mga Cabral files, yung DPWH leaks, biro mo, ultimo, miyembro ng gabinete, nakakakuha ng pondo. At talaga, tinalo pa nga ho yung mga politiko. So, talagang grabe ho. Ano ibig sabihin po niyan? Sa kapabayaan po yan ng ating Pangulo. Kasi hindi po mangyayaring lahat yan kung ang Pangulo mahigpit. At talagang siya po ay nagbabantay at talagang magaling po maging presidente. Ganyan ho. Kasi pag magaling ka na presidente, nangunguna ka, di ba? Namumuno ka sa isang bansa, talagang hindi ka pa pwedeng di ba? Hindi ka pwedeng palusutan, di ba, ng mga tauhan mo. Pwede mo sagutin, nako, alam ko na yung galawan mo na yan, style mo na yan, hindi ka ubra. So, pa lang, babalak pa lang ho, nagbuha ng kalokohan, huli mo na sa mga galing ng mga presidente. Kahit sa anumang organisasyon o kung ano man, di ba? Nagpapalusot ka pa sablay, mga ganun ho. Talagang depende ho yan. Kaya dito ho, mga kababayan, ay talagang lahat po nagalit. Bagamat sa ngayon, yung issue ng mga kaya lang hindi po lubos yung paggalit, lalo na yung mga pink, yung mga dilawan, yung mga progresibo na mga tinataguri yung komunista. Nagsama-sama po sila para kumampi dito ho kay Pangulong Marcos Jr. Kasi nakakagulat, sabihin nyo, kanilang isinuka o kinain yung kanilang pride o prinsipyo na dati sila po ay sumisigaw na anti-Marcos, magnanakaw, plunderer, etc. Ngayon ho nilunok ho nila yung kanilang mga prinsipyo at akusasyon at sila po ay nakilaro ngayon kay Pangulo Marcos Jr. para labanan po at ito pong si BP Sara Duterte. Pero wala hindi uubra ho yan kasi ang nakasuporta po kay BP Sara Duterte, mayoryang Pilipino
Kaya bakit ko nasabi yan? Yan, yung survey. Resulta ho ng survey. Maliwanag ho eh. Hindi po siya nagne-negative eh. Positive ho, ang layo-layo ng agwat, tapos negative ho nakukuha ni Pangulong Marcos Jr. Napakalayo. Kaya ngayon, talagang hindi ko alam kung anong gagawin ho ng mga na nasa administrasyon at kung ano man yung kanilang mga kalyado dahil sa tumatakbo na po ang panahon ha. Ngayon, bukas bukas sa 2026 na. Edi malapit na ho, tapos mag-eleksyon na. Nako, Diyos ko po. Yung iba talagang kinikilabutan na ho at talagang yung iba ay nininervyos na ho Dahil sa kapag si VP Sara Duterte ang nanalo sa 2028, tapos na silang lahat. Magtago na sila sa kanilang pinanggalingan, lalo na po yung mga gumawa ng kalokohan. Kasi ako dun ho ako dun ko nagustuhan ho si VP Sara. Yung pag mali-mali ka, talagang may kalalagyan ka. Kaya ngayon, yung mga gumawa ho mga kalokohan ngayon, mga sa flood control, lahat ho yan, kung hindi mapanagot ngayon yan, at kung siya po yung magiging Pangulo sa 2028, todas lahat yan. Kulong lahat yan, mga kababayan. So, yun ho. At siyempre, alam niyo naman, kasi dito sa atin kapag wala hong nakukulong, hindi po nabibigyan ng leksyon yung mga politiko. Kasi ang hirap po rito, mga kababayan palusutan, yung perang ninakaw, gagawin ho, gagukuha ng mga magaling na abogado. Dito sa atin maituturing na magaling na yung mga abogado, yung mga law firm, kung anong law office na yan. Kasi meron po silang kasapakat meron po silang connection. Kasabwat ba yan o tawag doon? Connection na lang, sige. Connection sa sangay po ng hudikatura. Sa judiciary, di ba? Kaya minsan hindi mo mamamaniobra o mapapahina ang kaso Di po ba? Tapos magugulatan na. Naku, naabsuelto na si ganito, si dating congressman, si senador ganito, o dating opisyal. So, ganun po nangyari dito po sa ating bansa. Kaya wala ho paulit-ulit, pabalik-balik. Pero, sa mga nakarami, mga naparusahan, pero ngayon po, lumala. Mukhang hindi ho kasi nabantayan ng gusto ng Pangulo. Kaya may mga aligasyon. Paano ba bantayan? Kasama siya dyan. Yun po yung mga aligasyon, di po ba? Okay, so, yun lang ho. Kayo, ano masasabi nyo ho rito? Sabi ho, ni Professor Arugay, ako, okay ho ito, no? Naniniwala ako. Na talagang napakagaling ng tiyempo at swerte po ito pong si VP Sara at kumalas kaagad siya dito po sa Marcos Jr. administration. Pero kung hindi na ba siya kumalas, sa tingin ko, hindi naman makakuha ng negatibo. Ito pong si Marcos. Kaya lang sa paglabas ng ganito ng mga anomalya, yung mga skandalo sa flood control, talagang baka maapektuhan din siyempre ang Vice Presidente. Pero maganda nga dahil sa kanyang kapasyahan na umalis sa poder po ng Marcos Jr. administration at nahati yung unit team, okay po ito. So, ngayon, ang Vice Presidente, talagang tuloy-tuloy lang po yung kanyang paglilingkod bilang pangalawang Pangulo ng ating bansa at patuloy na tumataas yung nagtitiwala ho sa kanya habang papalapit na po ang 2028 elections. So, sige, mag-comment na po kayo. Ano po masasabi nyo rito, kababayan? Talagang tad-tad ho ng negative. Yung sa survey ho, si Pangulo Marcos Jr. sa SWS, negative 3. Tapos ngayon, Pulse Asia, negative 14. Samantalang si VP Sara, puro positive. Dagdag ngayon, positive 31 nakaraan, tapos ngayon 38. So, talagang napakataas po ng pagtitiwala ho sa kanya ng publiko at patuloy na tumataas dahil sa ang Marcos Jr. administration patuloy din naman ho ng mga sinasabing nakakagawa ng puro kapalpakan dito po sa ating bayan. Okay, sa mga bago lang po sa ating channel, mag-comment na po kayo o mag-subscribe na po kayo sa mga bago at sa mga nanonood sa atin. Huwag niyo po kalimutan na mag-comment ho at i-like at i-share para ibulalas nyo rin po ang inyong mga saloobin dito po. At nako, malapit na po. Ito, bagong taon na naman. Lahat po tayo umaasa na magiging maayos ang ating bansa at sa atin sa pangsarili, maging malusog tayo. At bagamat siyempre marami pong naghihirap sa atin dahil sa kapalpakan ng gobyerno,
Mga Pilipino, matiisin at madiskarte. Okay lang ho yan, bagamat tayo nasa baba. Yung mga nasa taas ho ngayon, yung mga mismo ang Pangulo at ang kaalyado niya, nasa itaas ho sila, ibaba po natin sila. Malapit na po ang eleksyon. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.